Marshall Peak, Kabanata 5953. Paano siya mamamatay? Sa loob ng restaurant, si Zuo Huyo ay umiinom ng alak upang malunod ang kanyang kalungkutan, ang kanyang ekspresyon ay wala sa isip. Ang kapatid na siyang nakasama niyang nakipaglaban pabalik sa Holy City ay namatay. Kahapon lang, kumalat ang balita mula sa Spirit Religion na nabigo si Brother Yang sa pagsubok na iniwan ng unang henerasyong Saintes, na nagpapatunay na hindi siya tunay na Holy Child kundi isang taong may lihim na motibo. Sa huli, pinatay siya ng iba't ibang Flagmasters sa Sildland. Nang kumalat ang balita, nagulat ang Dawn City at nahirapang tanggapin ang mga tao. Matapos ang hindi mabilang na taon ng paghihintay at pagdurusa, sa wakas ay oras na para matupad ang hula. Isang sinag ng liwanag ang namumukadkad sa kadiliman, ngunit bago lumipas ang isang araw, ang liwanag na iyon ay napatay at ang mundo ay muling nahulog sa kadiliman. Gayunpaman, hindi nagtagal, isa pang kapana-panabik na balita ang dumating mula sa Spirit Religion. Ang isang tunay na Holy Child ay nagpakita na 10 taon na ang nakalilipas, at ang True Holy Child ay ang isa na nahula. Matagal na niyang naipasa ang pagsubok na iniwan ng unang Saintes at nakuha ang pag-aproba ng Saintes at marami pang Flagmasters. Sa nakalipas na 10 taon, naglilinang siya sa pag-iisa at ang kanyang paglilinang ay umabot sa rurok ng yugto ng Immortal Ascension. Ngayon na ang Holy Child ay malapit ng lumabas sa pag-iisa, ang Spirit Religion ay nagsimula na ring ihanda ang kanilang mga tropa at maghanda na ipadala ang kanilang mga tropa sa Black Ink Religion. Nabaliw ang mga alagad at nagsimulang sumikat ang araw sa umaga. Masyadong kapanapanabik ang pangalawang balita, na agad na ikinalat ang lahat ng epekto ng pagkamatay ng Peking Holy Child. Ang bawat isa ay nahuhulog sa kanilang pagnanais para sa isang magandang kinabukasan. Tungkol naman sa huwad na Holy Child na pumasok sa lungsod noong isang araw. Sino siya? Sino ang makakaalala? Naaalala pa ni Zuo Huyo. Sa daan, malinaw niyang nakita kung paano natalo ni Brother Yang ang malalakas bilang isang mahina. Sa pamamagitan lamang ng True Element Stage Cultivation, napatay niya ang isang Immortal Ascension Stage Master, nasugatan si Zuji, at pinilit ang Earth Faction Commander na umatras. Pagkatapos noon, himalang ginawa niya si Zuji na yumukod sa kanya. Minsan naisip niya na ang isang Holy Child ay dapat magkaroon ng gayong divine power at magawa ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Tanging ang gayong Holy Child lamang ang makakaya sa mabigat na responsibilidad na iligtas ang mundo. Ngunit kahit na ganoon, si Brother Yang ay pinatay pa rin ng mga Flagmasters sa selyadong lupain. Kinumpirma pa ng mga nakatataas ng Spirit Religion ang kanyang maling pagkakakilanlan. Si Zuo Huyo ay naliligaw, hindi na alam ang katotohanan. Kung peke ang Brother Yang na iyon, bakit siya nagpumilit na pumunta sa Holy City para mamatay? Ano ang nangyari kay Chu Anhei? Ano ang nangyari sa hindi kilalang Flagmaster na ito na itinago ang kanyang pagkakakilanlan at palihim na dumating upang patayin sila? Masyadong komplikado ang mundong ito. Kinuha ni Zuo Huyo ang lalagyan ng alak sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang ulo, at uminom. Ibinaba ang lalagyan ng alak, lumakad siya palayo. Para sa isang taong kasing prangka niya, hindi nararapat na mag-isip siya ng mga pukana. Siya ay isinilang na miyembro ng Spirit Religion, at ang Spirit Religion ang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngayon na ang Spirit Religion ay magpapadala na ng mga tropa sa Black Ink Religion base, oras na para mag-ambag siya ng kanyang lakas. Ang kahusayan ng Spirit Religion ay medyo mataas. Sa paglitaw ng tunay na Holy Child, tinawag ng iba't ibang banner ang kanilang mga tropa, at sa loob lamang ng 3 araw, nagsimulang pamunuan ng iba't ibang Flagmaster ang mga tropa mula sa Holy City, nahati sa 4 na magkakaibang ruta at nagpadala ng mga tropa para bantayan ang Black Ink Religion. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng pagpaplano at paghahanda, ang hukbo ng Spirit Religion ay lumakas at ang Holy Child ay namumuno sa Central Army, na naging sanhi ng pagtaas ng moral ng hukbo. Hindi nagtagal, sumiklab ang malalaki at maliliit na labanan sa lahat ng dako. Kahit na ang Black Ink Religion ay lumalaban sa Spirit Religion sa lahat ng mga taon na ito, pareho silang napanatili ang isang tiyak na antas ng pagpigil. Walang inaasahan na sa pagkakataong ito, ang Spirit Religion ay talagang magsisimulang lumaban ng totoo. Sa isang sandali ng kawalang ingat, ang Black Ink Religion ay nawala ang isang malaking bahagi ng teritoryo nito, na nagpapahintulot na ito ay makuha. Ang 4 na hukbo ay sama-samang sumulong, sunod-sunod na lungsod na nagbabago ng mga may-ari. Hanggang sa makalipas ang ilang araw na ang Black Ink Religion, na nahuli sa kawalan, sa wakas ay nakapagpatatag ng sarili at natipon ang mga nakakalat nitong puwersa upang ipagtanggol ang kanilang sarili.
Ang primordial world ay hindi talaga ganoon kalaki. Sa laki ng buong universo, gaano kaya ito kalaki? Kung ang mundong ito ay nahahati sa dalawa, ang silangan ay sasakupan ng Spirit Religion habang ang kanluran ay sasakupan ng Black Ink Religion. Sa gitna ng mga teritoryo ng dalawang sekta, mayroong isang malawak, kulay abo na lugar na hindi sinasadya ng magkabilang panig. Masasabing ito ay isang lugar kung saan pinapayagan ng magkabilang panig ang kanilang mga sarili na malayang gumala. Ang rehiyong ito ay palaging lugar kung saan madalas na pumuputok ang mga salungatan sa pagitan ng dalawang sekta, at ito rin ang buffer point sa pagitan ng dalawang sekta. Kung walang ganap na lakas upang talunin ang kalaban, ang gayong buffer zone ay kinakailangan. Ang buffer zone na ito ay malapit sa locus yung kinokontrol ng Black Ink Religion sa kanluran, kung saan mayroong maliit na Fuan City. Ang lungsod ay hindi malaki, at ang populasyon nito ay hindi mataas. Ang cultivation ng City Lord ay nasa First Order Immortal Ascension stage lamang, isang taong matabang may malaking tiyan. Sa simula, hindi sapat ang kanyang lakas para sa kanya upang kunin ang posisyon ng City Lord, ngunit dahil ito ang default na buffer zone ng dalawang sects, nagawa niyang umupo sa posisyon na ito. Sa panlabas, wala siya sa jurisdiction ng anumang puwersa, ngunit sa totoo lang, lihim siyang sumali sa Black Ink Religion at lihim na nagtitipon ng katalinuhan para sa Black Ink Religion. Pagkatapos ng lahat, ang Fuan City ay mas malapit sa teritoryo ng Black Ink Religion, kaya ang paggawa nito ay isang matalinong desisyon. Ang matabang City Lord ay namuhay ng masayang buhay sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon, nahirapan siyang mag-relax. Ang hukbo ng Spirit Religion ay sumugod, at ang mga lungsod sa buffer zone ay kontrolado ng Spirit Religion. Hindi nagtagal, makakarating na sila sa Fuan City. Sa kritikal na sandali na ito, kailangan niyang magpasya kung dapat ba siyang patuloy na magtrabaho para sa Black Ink Religion ng palihim o sumali sa Spirit Religion. Hawak ang isang jade slip sa kanyang kamay, na naglalaman ng mahalagang impormasyon mula sa nakalipas na mga araw, nakasimangot ang matabang City Lord. Magiging problema ito. Ang peking Holy Child ay pinatay, ang tunay na Holy Child ay nagpakita, at ang Spirit Religion ay pinakilos ang lahat ng puwersa nito upang salakayin ang Black Ink Abyss. Ang Fuan City ay isang lugar na dapat nilang daanan, kaya kailangan nating makipag-ugnayan sa Spirit Religion sa lalong madaling panahon. Alam na alam niya ang sarili niyang lakas. Ang isang First Order Immortal Ascension Stage Cultivator lang ay hindi makakalaban sa pagsulong ng hukbo ng Spirit Religion. Sa ngayon, ang hukbo ng Spirit Religion ay hindi mapigilan, at ang Fuan City ay nakatakdang bumagsak. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagsuko sa Spirit Religion. Gayunpaman, hindi niya napansin na habang nagsasalita siya ay bahagyang nanginig ang malambing at kaakit-akit na babae sa kanyang mga bisig. Ang babae ay dahan-daang tumayo mula sa kanyang yakap at tumingin sa kanya, ang kanyang boses na kasing amo ng tubig. Old Master, sabi mo. Sino ang pinatay? Ang matabang City Lord ay ngumiti at nagsabi. Isang tao na nagpanggap na Holy Child ng Spirit Religion ay sumugod hanggang sa Dawn City, ngunit nabigong makapasa sa pagsubok ng Spirit Religion at pinatay ng ilang Flagmaster. Bahagyang ngumiti ang babae. Ano ang pangalan niya? Naalala ng matabang City Lord. Sa tingin ko ang kanyang pangalan ay Yangkai o isang bagay. Tumingin ang babae sa jade slip sa kamay ng matabang City Lord at nagtanong. Pwede ko bang tingnan? Inabot ng matabang City Lord at kinurot ang kanyang mukha, nakangiting sinabi nito. Laruan ito ng cultivator. Hindi ka kailanman naglilinang, kaya hindi mo makita kung ano ang nasa loob. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, nagbago ang ekspresyon ng matabang City Lord, dahil sa isang punto, ang jade slip na hawak niya sa kanyang kamay ay tumama sa kamay ng babaeng nasa harapan niya. Hindi man lang namalaya ng matabang City Lord ang nangyayari. Nanlamig ang kamay niya habang nakatitig sa babaeng nasa harapan niya, bakas sa mukha niya ang pagtataka bago unti-unting napalitan ng takot. Naalala niya ang isang tsismis. Sa kabilang banda, tila hindi napansin ng babae ang kanyang reaksyon at tinitigan lamang ang jade slip sa kanyang kamay bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Imposible. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganon-ganon lang. Paano siya namatay ng ganoon lang? Pagkababa pa lang ng boses ng babae, sumulpot pasulong ang matabang City Lord sa bilis na hindi talaga tugma sa kanyang pangangatawan. Ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin at kumikilos siya ng kasing bilis ng kidlat, na halatang ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Gusto niyang tumakas. Kung totoo ang chismis na iyon, tiyak na hindi niya kayang harapin ang tila mahinang babaeng ito na 3 taon nang nakasama niya. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksena na nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa.
Nang 30 pulgada na lang ang layo niya sa bintana, biglang bumaba ang isang malakas na puwersang nagbigkis at kinaladkad siya pabalik sa babae. Ang matabang City Lord ay agad na nanginig, ang kanyang mukha ay naging asul. Dahan-daang bumangon ang babae, nawala nang walang bakas ang 3 taong panghihina na ipinakita niya, na puno ng nakakakilabot na aura ang buong katawan niya. Habang nakatingin sa matabang lalaki sa kanyang harapan, nagtanong siya sa malamig at walang emosyong boses. Sa tingin mo ba ay patay na ang taong iyon? Paano malalaman ng matabang City Lord ang sagot? Nahulaan na lang niya na ang peking Holy Child na namatay ay may kung anong relasyon sa babaeng nasa harapan niya at agad na yumuko. Master, hindi alam ng subordinate na ito. Ang subordinate na ito ay nakatanggap lamang ng impormasyong ito at hindi nagkaroon ng oras upang i-verify ito. Bahagyang kumislap ang mga mata ng babae. Kilala mo ba kung sino ako? Ang matabang Panginoon ng lungsod ay matapat na sumagot. Ang nasasakupan na ito ay may ilang mga haka-haka lamang. Tumanggo ang babae. Napakabuti, mukhang matalino kang tao. Ang isang matalinong tao ay dapat gumawa ng matalinong mga bagay. Kumislap ang mata ng mataba na City Lord nang agad niyang sinabi. Master, makatitiyak ka, ang nasasakupan na ito ay magsasaayos ng isang tao na mag-verify ng pagiging tunay ng impormasyong ito at magbibigay kay Master ng tumpak na sagot sa lalong madaling panahon. Pumunta ka, gwinageway ng babae ang kanyang kamay. Agad na tumayo ang matabang City Lord na parang kakatanggap lang ng malaking amnestia, ngunit pagtingala niya ay nakita niya ang babaeng nasa harapan niya na mapaglarong nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit pa rin gaya ng dati, ngunit ang kanyang pamilyar na mukha ngayon ay mukhang hindi pamilyar. Isang patong ng ambon ng dugo ang hindi namamalayang bumalot sa matabang City Lord. Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ang matabang City Lord ay sumigaw sa takot. Nang lumitaw ang ambon ng dugo na ito, paanong hindi niya malalaman na tama ang dati niyang hula? Ito talaga ang babaeng iyon. Totoo rin ang chismis na iyon. Ang ambon ng dugo ay tila may sariling isip nang bigla itong lumundag patungo sa matabang City Lord at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas. Ang matabang City Lord ay nagpakawala ng isang malungkot na alulong habang ang kanyang boses ay unti-unting nawawala. Ilang sandali pa, ang naiwan na lang ay isang kahindik-hindik na tuyong bangkay, at bumuhos ang makapal na ambon ng dugo at hinigop ng babae. Bakas sa mukha ang sakit na dapat sana'y masayahin, parang nawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya, bumubulong sa sarili. Imposibleng mamatay ka, napakalakas mo, paano ka mamatay? Hindi ako papayag na mamatay ka. Bahagyang naging mabangis ang kanyang ekspresyon nang mabilis niyang napagpasyahan. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Pagkasabi nito, tumalikod siya at nag-transform sa isang bahid ng pulang ilaw, na pumailang lang sa langit. Kalahating araw matapos umalis ang babae, sa wakas ay natuklasan ng City Lord Mansion ang matabang bangkay ng City Lord, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa sandaling tumakbo ang babae palabas ng Fuan City, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at ibinaling ang kanyang ulo sa isang tiyak na direksyon. Parang may gumagabay sa kanya mula sa direksyong iyon. Kumunat ang noo ng babae, bakas sa mukha niya ang pagkalito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, lumipad siya sa direksyong iyon. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang pamilyar na figure sa pavilion sa labas ng lungsod. Bagamat ang taong ito ay may mukha na hindi pa niya nakita, ang mahinang sensasyon mula sa kanyang kadugo ay nagbigay daan sa kanya upang makumpirma na ang taong ito ang kanyang hinahanap. Marshall Peak, Kabanata 5954. Mo Yuan. Sa pagtingin sa figure sa pavilion, unti-unting lumuwag ang pagkabalisa ng babae. Huminga siya ng malalim, dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Pagdating sa harap ng lalaki, yumuko ang babae. Binabati ng aliping ito ang master. Tila walang narinig ang lalaki at tulala lang siyang nakatingin sa isang direksyon. Sinundan siya ng tingin ng babae at walang ibang nakita kundi ang walang katapusang puting ulap. Tahimik siyang nakatayo sa gilid at naghintay, ibinaba ang kanyang mga mata na parang pusa sa bahay at pinipigilan ang kanyang matutulis na mga gilid. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sinabi ni Yang Kai. Kung isang araw ay bigla mong napagtanto na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay isa lamang ilusyon, kahit na ang mundong ginagalawan mo ay hindi tulad ng iniisip mo, ano ang gagawin mo? Ang pag-iisip ni Zuji ay tumatakbo habang maingat na pinag-iisipan ang kanyang mga salita bago nagtanong. Ano ang ibig sabihin ng master? Umiling si Yang Kai at lumingon sa kanya. Ikaw ay isang matalinong babae, balang araw maiintindihan mo rin. Bago iyon, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Agad na lumuhad si Zuji.
Kung may anumang tagubilin si Master, susunod ang lingkod na ito. Dalhin mo ako sa Black Ink Abyss. Ang Black Ink Abyss ay ang source ng Black Ink Religion, at doon matatagpuan ang Profound Gate. Ang source ng Black Ink ay selyado din doon, ngunit si Yang Kai ay narito lamang ng ilang araw, kaya hindi niya alam kung saan eksakto ang Black Ink Abyss. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, napagpasyahan niyang mas maginhawang hanapin si Zhu Ji para manguna, kaya ginamit niya ang koneksyon ng kanyang bloodline para hanapin siya at maghintay sa labas ng maliit na lungsod. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhu Ji, bakas ang takot sa mukha niya habang nag-aalinlangan siyang nagtanong. Bakit gustong pumunta doon ni Master? Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Huwag mong itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong, pangunahan lang ang daan. Tumanggaw si Zhu Ji. Oo, muli niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan si Yang Kai ng may pag-asa, bahagyang gumagalaw ang kanyang mapupulang labi na parang may gustong sabihin. Agad na nawalan ng gana si Yang Kai at pinutol ang kanyang daliri, pinunasan ang isang piraso ng dragon blood patungo sa kanya. Si Zhu Ji ay kumilos na parang nakakuha siya ng isang mahalagang kayamanan at nilamon ito, mabilis na naging madugong ambon at nakatakas. Isang boses ang umalangaw mula sa malayo. Master, mangyaring maghintay ng kalahating araw para sa akin, ang lingkod na ito ay babalik kaagad. Makalipas ang kalahating araw, bumalik si Zhu Ji, basang-basa ang kanyang katawan sa pawis, ngunit halatang tumaas ng husto ang kanyang aura, hanggang sa puntong nahihirapan siyang pigilan ito. Matapos makatanggap ng mga benepisyo mula kay Yang Kai ng 3 beses na sunod-sunod, ang lakas ni Zhu Ji ay walang alinlangan na lumago ng husto, at siya ay orihinal na isang peak Immortal Ascension Boundary Master. Kung hindi dahil sa mahirap para sa isang mas mataas na kaharian na lumitaw sa mundong ito, matagal na siyang nasira. Ang babaeng ito ay may napakataas na talento sa Blood Dao, at mayroon pa siyang espesyal na pangangatawan na lubos na tugma sa Blood Dao, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi maganda. Ipinanganak siya sa primordial world na ito at nakatali sa Spacetime River, na nagpapahirap sa kanya na makatakas mula sa pagsupil ng mundo. Kung siya ay mabubuhay sa isang mas malakas na universe world, ang kanyang lakas ay tiyak na tataas. Tuturuan kita ng paraan upang pigilan ang iyong aura, kaya dapat mong pag-aralan itong mabuti. Sabi ni Yang Kai. Tuwang-tuwa si Zhu Ji at mabilis na sinabi. Maraming salamat sa regalo ni Master. Pagkatapos magpasa ng isang set ng mga diskarte, ang momentum ni Zhu Ji ay lubhang napigilan. Sa sandaling ito, ang misteryosong Yang Kai ay naging mas mahirap unawain sa kanyang isipan. Pumunta silang dalawa sa Black Ink Abyss. Habang nasa daan, nagtanong din si Yang Kai tungkol sa ilang impormasyon tungkol sa apostol, ngunit maging si Zhu Ji, isang mataas na opisyal ng Black Ink Religion, ay may limitadong pangunawa sa apostol. Maaaring hindi alam ni Master, ngunit ang Black Ink Abyss ang source ng aking sekta. Sa mata ng mga miyembro ng aking Black Ink Religion, ang lugar na iyon ay lubhang sagrado, kaya walang sino man ang pinapayagang lumapit sa Black Ink Abyss. Tanging ang mga nakagawa ng ilang karapat-dapat na gawain para sa Black Ink Religion ang pinapayagang magnilay at magtanim sa tabi ng Black Ink Abyss. Bilang karagdagan, ang mga may matataas na posisyon tulad ng lingkod na ito ay magkakaroon ng nakapirming bilang ng mga taong papasok sa Black Ink Abyss bawat taon. Ang Black Ink Strength ay hindi mahuhulaan at madaling masira ang ugali ng isang tao, kaya ang pag-unawa sa mga misteryo ng Black Ink Abyss ay parehong pagkakataon at isang pakikipagsapalaran. Kung ang isa ay mapalad, ang kanilang paglilinang ay maaaring mapabuti ng malaki, ngunit kung sila ay hindi pinalad, sila ay ganap na mawawala sa kanilang sarili. Sa katunayan, maraming ganoong tao sa Black Ink Religion, maging ang mga taong antas ng commander. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Noong nakipag-ugnayan siya sa mga miyembro ng Black Ink Religion, natuklasan niya na kahit na ang mga disipulo ng Black Ink Religion na ito ay mayroon ding ilang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan, ito ay lubhang mahina at tila hindi ganap na binaluktot ang kanilang ugali. Halimbawa, napanatili ni Zhu Ji ang kanyang sarili. Ibang-iba ito sa Black Ink Disciples na nakatagpo noon ni Yang Kai. Ang mga Black Ink Disciples na nakatagpo niya sa nakaraan ay ganap na nasira ng Black Ink Strength at naging ganap na masunurin. Habang nagsasalita si Zhu Ji, isang bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga nawalan ng pakiramdam sa sarili ay maaaring hindi naiiba sa mga ordinaryong tao sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, ang kanilang mga puso ay nagbago na. Ang lingkod na ito ay halos nawalan ng malay minsan, ngunit sa kabutihang palad, siya ay umatras sa oras upang iligtas ang sarili. Tanong ni Yang Kai.
Kaya sinasabi mo na ang paglilinang sa Black Ink Abyss ay para mapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unawa sa mga misteryo ng Black Ink Strength at pagpapanatili ng iyong sarili. Sumagot si Zuji. Maaari mong sabihin, kung mapapanatili mo ang balanseng ito, maaari mong dagdagan ang iyong lakas, ngunit kung masira ang balanse, tuluyan kang babagsak. Ang isang apostol ay dapat na ganoong pag-iral. Anong ibig mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ayon sa mga obserbasyon ng lingkod na ito sa mga nakaraang taon, taon-taon ay maraming mananampalataya ang nawawala sa kanilang sarili sa Black Ink Abyss. Karamihan sa kanila ay aalis sa Black Ink Abyss at ipagpapatuloy ang kanilang mga nakaraang buhay. Tila walang pagbabago, ngunit kakaunti lamang sa kanila ang papasok sa Black Ink Abyss at mawawala. Ang mga taong ito ay dapat na maging apostol. Dahil nawala sila, paano nalantad ang pagkakaroon ng isang apostol? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Bagaman walang bakas ng mga ito, sa kailaliman ng Black Ink Abyss, kadalasan ay may mga tunog na katulad ng mga dagandong ng mga hayop, na nagiging sanhi ng pagtindig ng balahibo ng isang tao. Kaya't alam natin na may mga buhay na nilalang pa rin sa kailaliman ng Black Ink Abyss, ang mga napunta sa Black Ink Abyss, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanilang nakatagpo. Bahagyang tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa. Sa madaling salita, ang apostol ay ang tunay na Black Ink disciple. Ang kanilang mga isip ay ganap na binaluktot ng Black Ink Strength, at pagkatapos na makapasok sa Black Ink Abyss, bagamat sila ay buhay pa, hindi na sila nagpakita sa harap ng mundo. Narinig ko na hindi umalis si Apostol sa Black Ink Abyss. Tanong muli ni Yang Kai. Sumagot si Zuji. Sa katunayan, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagkakatatag ng Black Ink Religion, wala pang apostol na umalis sa Black Ink Abyss. Napag-aralan mo na ba kung bakit nangyari ito? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Zuji. Hindi pa marami ang nakakita sa tunay na apostol, lalo pat pinag-aralan ito. Hindi na nagtanong pa si Yang Kai. Ang impormasyong alam ni Zuji ay limitado, kaya tila kung gusto niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng apostol, kailangan niyang personal na pumunta. Ang Spirit Religion ay nagpadala na ng hukbo sa Black Ink Abyss, kaya hindi maiiwasan ang isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang sekta. Bilang commander ng U faction, hindi mo ba kailangang bantayan ang mga frontline? Bahagyang ngumiti si Zuji at sinabing, maaaring hindi alam ni Master, ngunit ang aking faction ay may pananagutan sa mga pagpatay, kaya wala kaming maraming lakas ng tao, kaya ang ganitong uri ng malakihang digmaan ay kadalasang hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng aking faction. May iba pang commander para pag-usapan at lutisin ito. Maingat siyang nagtanong. Dapat nasa panig ng Spirit Religion si Master, tama ba? Kung iyon ang kaso, paano ka dapat kumilos? Tanong ni Yang Kai. Masayang sumagot si Zuji. Siyempre susundan ko si Master at paglilingkuran kita. Napakahusay. Tumanggo si Yang Kai na may kasiyahan. Habang nasa daan, kasama si Zuji na nangunguna, kahit na nakatagpo nila ang mga tao ng Black Ink Religion, madali silang makapasa. Pagkalipas ng 10 araw ay nakarating silang dalawa sa source ng Black Ink Religion, kung saan matatagpuan ang Black Ink Abyss. Ang Black Ink Abyss ay matatagpuan sa Black Ink Field, isang malawak na kapatagan na siyang ubod ng buong Black Ink Religion. Ang lugar na ito ay binabantayan ng isang malaking bilang ng mga master mula sa Black Ink Religion sa buong taon, ngunit dahil kailangan nilang harapin ang digmaan laban sa Spirit Religion, isang malaking bilang ng mga tao ang nakilos, na naiwan lamang ng iilan. Pagpasok pa lang nila sa Black Ink Abyss, natatanaw pa rin nila ang isang luntiang tanawin, ngunit sa pagpasok nila ng mas malalim dito, unti-unting naging mapanglo ang damuhan, na parang may mahiwagang puwersa na nakakaapekto sa sigla ng lupaing ito. Sa pinakasentro ng Black Ink Abyss, mayroong isang malaki at malawak na kailaliman. Ang kalaliman na ito ay parang bitek sa lupa, na umaabot hanggang sa kailaliman ng lupa. Ang ilalim ng kailaliman na ito ay napakaitim. Ito ay Black Ink Abyss. Nakatayo sa itaas ng Black Ink Abyss, mahinang naririnig ng isa ang dagandong ng hangin, na may halong paminsan-minsang mapurol na dagandong, tulad ng isang mabangis na hayop na nakulong sa loob. Sa tabi ng Black Ink Abyss, mayroong isang Grand Hall na itinayo ng Black Ink Religion. Ang lahat ng mga disipulo na pumunta sa Black Ink Abyss upang magtanim ay kailangang magparehistro sa bulwagan na ito bago sila makapasok. Gayunpaman, dahil personal siyang pinangunahan ni Zuji dito, natural na hindi kailangang bigyang pansin ni Yang Kai ang mga hindi kinakailangang formalidad na ito. Iba na ang bahala sa lahat para sa kanya. Nakatayo sa itaas ng Black Ink Abyss, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang Demon Eye of Annihilation at tumingin sa ibaba na may tame time na ekspresyon.
Malabo niyang naramdaman na sa kailaliman ng Black Ink Abyss, mayroong isang kakaibang enerhiya na nawawala. Iyon ang source ng Black Ink. Isang Black Ink disciples ang lumapit at tumayo sa harap ni Zuji, magalang na iniabot sa kanya ang isang identity token. Commander Zuji, ito ang gusto mo. Kinuha ni Zuji ang identity token at sinuri ito saglit upang matiyak na walang problema bago bahagyang tumango. Nagpatuloy ang disipulo. Bukod dito, nagpadala ng mensahe ang iba pang mga commander na nagsasabing kung makikita natin ang Zuji commander, gusto nilang pumunta kakaagad sa front lines. Naiinip na sumagot si Zuji. Naiintindihan. Matapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod ang alagad at umalis. Ibinigay ni Zuji ang identity token kay Yang Kai at bumulong sa kanya. Maraming enforcer mula sa Black Ink Religion na nagpapatrolya sa Black Ink Abyss. Kung suotin ni Sir itong token sa bewang niya, hindi nila iistorbahin si Sir. Tumango si Yang Kai. Mabuti. Kinuha niya ang token, sinuot niya ito sa kanyang bewang. Sir, mag-ingat po kayo. Hindi ka maaaring pumunta ng masyadong malalim sa Black Ink Abyss, subukang huwag masyadong malalim. Nag-aalalang babala ni Zuji. Bagamat nakita niya ang iba't ibang pamamaraan ni Yang Kai at labis na humanga sa kanyang Dragon Blood, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kaibuturan ng Black Ink Abyss. Kung namatay si Yang Kai sa kailaliman ng Black Ink Abyss, o kung hindi siya bumalik, saan siya pupunta para hanapin ang Dragon Blood? Bagamat ang mga salitang ito ay puno ng time na pag-aalala, ito ay para sa kanyang sariling kinabukasan. Martial Peak, Kabanata 5955. Transcendent Realm. Sa ilalim ng tingin ni Zuji, tumalon pababa si Yang Kai at lumipad patungo sa kailaliman ng Black Ink Abyss. Noong una, normal ang lahat, walang kakaiba. Ngunit habang lumalalim siya, isang napakanipis na halaga ng Black Ink Strength ang nagsimulang kumalat sa hangin. Ang Black Ink Strength na ito ay nagmula sa kalaliman ng Black Ink Abyss, ang pinagmulan ng Black Ink Source. Naging mas madilim din ang paligid. Sa magkabilang panig ng Black Ink Abyss, mayroong maraming mga silid na bato na inukit ng mga Black Ink Disciples. Nilinang nila ang mga silid na ito ng bato, naiintindihan ang mga misteryo ng Black Ink Strength at ginagamit ito upang madagdagan ang kanilang lakas. Karamihan sa mga silid na bato ay walang laman, na may iilan lamang na may aura ng isang buhay na tao. Medyo na-curious si Yang Kai tungkol dito. Ayon kay Zuji, ang Black Ink Disciples ay nilinang dito upang maunawaan ang mga misteryo ng Black Ink Strength at labanan ang pagguho ng Black Ink Strength. Kung mapapanatili nila ang balanseng ito, ang kanilang lakas ay bubuti ng husto, ngunit kung hindi nila magagawa, sila ay ganap na mabuburin ng Black Ink Strength at magiging Black Ink Disciples. Hindi pa rin alam ni Yang Kai kung anong mga misteryo mayroon ang Black Ink Strength na maaaring magpapataas ng lakas ng isang cultivator. Iba ito sa inaasahan niya. Dahil sa kuryosidad, palihim na pumasok si Yang Kai sa isang silid na bato at itinago ang sarili. Sa huli, nakarating siya sa isang hindi tiyak na conclusion. Ang source ng Black Ink ay lihim na hinati mo at tinatakan dito, ito ay bahagi lamang nito. Bukod dito, naroon din ang Profound Gate, kaya nabawasan ng husto ang pagguho ng Black Ink Strength. Kapag nagpunta rito ang mga Black Ink Disciple, madalas nilang malagpasan ang kanilang mga tanikala at bottleneck habang nilalabanan ang pagguho ng Black Ink Strength. Maaari pa nilang pinuhin ang ilan sa Black Ink Strength sa kanilang mga katawan at gamitin ito sa mga kritikal na sandali upang mapahusay ang kanilang lakas. Noong kasama niya si Zuo Huyo, pinatay ni Yang Kai ang marami sa mga Black Ink Disciple. Bago namatay ang mga Black Ink Disciple na ito, marami sa kanila ang nag-activate ng kanilang Black Ink Strength, ngunit hindi mababago ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ang kanilang kapalaran. Ito ay isang kawili-wiling pagtuklas. Sinabi ni mo noon na ang pagsilang ng Black Ink Religion ay hindi maiiwasan, dahil ang source ng Black Ink ay selyadong dito. Kahit sino pa ang nagbabantay dito, kahit na ito ay miyembro ng Spirit Religion, sila ay mabubulok ng Black Ink Strength at ang kanilang mga isipan ay masisira, na ipagkanulo ang kanilang pananampalataya at pagtitiyaga. Kung bakit sinabi niyang hindi siya masyadong makalapit sa Profound Gate at hindi niya ito makontrol, may hula si Yang Kai. Pagkatapos umalis sa Stone Chamber, nagpatuloy si Yang Kai pababa. Paminsan-minsan, makakaharap niya ang isang patrolman mula sa Black Ink Religion, ngunit pagkatapos makita ang token sa baywang ni Yang Kai, hindi niya pinahirapan ang mga bagay para sa kanya. Mayroong ilang mga patrolman na mabait na nagpaalala sa kanya na kumilos sa loob ng kanyang sariling mga limitasyon at huwag subukang kumilos ng matigas, kaya natural na pumayag si Yang Kai. Habang pababa siya, mas naging siksik ang Black Ink Strength.
Ang mga silid na bato sa magkabilang panig ng mga pader ng kanyan ay naging kalat-kalat, at ang bilang ng mga cultivator na naglilinang sa mga ito ay nabawasan din ng husto. Matapos ang oras na tumagal para masunog ang isang insenso, hindi na maramdaman ni Yang Kai ang aura ng sinumang buhay na nilalang sa paligid niya, at wala ng mga stone chamber na lumitaw sa magkabilang gilid ng pader ng kanyan. Alam niyang nakarating na siya sa isang lugar kung saan hindi pa napupuntahan ng mga Black Ink Disciples, at ngayong nandito na siya, ang Black Ink Strength na pumuno sa kalaliman ay naging napakakapal na halos madilim na. Magagamit lamang ni Yang Kai ang kanyang Demon Eye of Annihilation at Divine Sense para imbestigahan ang kanyang paligid. Ang kalaliman ay tahimik, at ang nakapangangilabot na kapaligiran ay napuno ng hangin. Sinundan ni Yang Kai ang pinagmulan ng Black Ink Strength, pababa, pababa, at pababa. Hanggang sa isang sandali, ang kanyang mga paa ay biglang humakbang sa lupa. Nakarating na siya sa pinakamalalim na bahagi ng Black Ink Abyss. Isang malutong na tunog ang umalangaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo upang suriin ito, bahagyang nakataas ang kanyang kilay. Sa kailaliman ng Black Ink Abyss, mayroong isang malawak na kalawakan ng mga puting buto na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Sa hindi mabilang na taon, tila hindi mabilang na mga Black Ink Disciples ang namatay dito, na lumikha ng mundong ito ng mga buto. Yumuko siya upang kunin ang isang piraso ng buto at pinagmasdan ito, bahagyang nakasimangot. Ang kalansay sa kanyang kamay ay medyo kakaiba, tila mas malaki kaysa sa isang normal na kalansay. Nang tingnan niya ang iba pang mga kalansay, nakita niya na marami sa kanila ay pareho. Ano ang nangyayari? Ang lupa ay biglang nagsimulang manginig, na para bang may isang higanteng halimaw na sumusugod patungo sa kanya mula sa isang tiyak na direksyon. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa pinanggalingan ng kaguluhan, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, matapos isipin ang sinabi ni Zhu Ji at ang layunin niya para sa paglalakbay na ito, nagkaroon siya ng hula. Ibinaba ang kalansay sa kanyang kamay, inilabas niya ang kanyang Divine Sense at mabilis na hinanap ang pinagmulan ng kaguluhan. Ito ang galaw ng isang nilalang na may sobrang sigla at abnormal na intensity. Nag-isip sandali si Yang Kai bago binago ang kanyang posisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinahabol pa rin siya ng hindi kilalang nilalang. Nararamdaman ng lalaking ito ang kanyang posisyon. Gayunpaman, hindi maramdaman ni Yang Kai ang anumang pagbabago-bago ng Divine Sense. Ito ay medyo kakaiba. Hindi siya gumalaw at sa halip ay tahimik na tumayo sa kinalalagyan, naghihintay kung ano ang eksaktong nangyayari sa apostol sa kailaliman ng Black Ink Abyss. Hindi nagtagal, isang napakalaking figure ang bumasag sa kadiliman at lumitaw sa harap ni Yang Kai. Napakunot ang noo ni Yang Kai dahil sa nakita niya, dahil kahit na ang higanteng figurang ito ay nasa anyo pa rin ng tao, may higit pa rito kaysa sa nakita ng mata. Ang apostol na ito ay matangkad, halos 3 beses ang taas ni Yang Kai. Nakayuko ang kanyang katawan at nakalawit ang kanyang mga kamay sa lupa. Habang sumusugod siya, para siyang higanteng bakulaw. Abnormal na malakas ang kanyang pangangatawan na para siyang tinatangay ng hangin. Ang nakatawag ng pansin ni Yang Kai ay ang apostol na ito ay natatakpan ng mga tumor. Ipinaalala nito sa kanya ang ilang eksenang nakita na niya noon. Minsan ay nagkaroon ng Heaven Opening Realm Cultivator na napinsala ng Black Ink Strength at naging isang Black Ink Disciple, lumampas sa kanilang orihinal na limitasyon at umabot sa mas mataas na kaharian. Ngunit kayon, nagbayad sila ng isang tiyak na presyo, at ang pagbabago ng kanilang pisikal na katawan ay isa sa kanila. Ang mga Heaven Opening Realm Cultivator na nakalas sa kanilang mga tanikala ay lahat ay may ganitong uri ng nakakatakot na tumor sa kanilang mga katawan, patuloy na tumatagas ng nana at naglalabas ng mabahong amoy. Agad na naging mapagbantay si Yang Kai. Ang apostol ay tumalon ng mataas sa hangin, ang kanyang mga galaw ay hindi maipaliwanag na maliksi habang siya ay sumusugod kay Yang Kai. Sa kalagitnaan ng hangin, isang higanteng palad ang bumagsak. Sinadya ni Yang Kai na suriin, sa halip na umiwas, itinaas niya ang kanyang kamao upang harapin ang pag-ataking ito. Sa isang malakas na putok, ang lupa ay nanginig at ang figure ni Yang Kai ay naging mas maikli ng 3 sentimetro. Sa ilalim ng napakalaking puwersa, napilitan siyang umatras, ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng 2 mahahabang marka sa lupa habang ang kanyang mga damit ay kumakaway. Ang apostol ay pinalipad din sa suntok ni Yang Kai, ngunit pagkatapos bumagsak sa lupa, siya ay mabilis na bumangon muli, ang kanyang katawan ay umaapaw sa itim na ambon habang siya ay umuungal at sumusugod kay Yang Kai, na parang hindi niya alam ang sakit o dahilan. Si Yang Kai ay agad na nakipag-away at nagsimulang makipaglaban. Sa tulong ni Mo, nasa tuktok na siya ng Immortal Ascension Stage at naabot na niya ang limitasyon ng kapasidad ng mundong ito.
Kung ang kanyang lakas ay tataas muli, siya ay itataboy at supilan ng mundong ito. Sa kanyang 9th grade Heaven Opening Realm Foundation, masasabing sa buong Primordial World, halos walang makatiis ng tatlong galaw mula sa kanya. Gayunpaman, ang hindi kilalang apostol na ito ay nakipag-away kay Yang Kai sa kalahating tasa ng tsaa bago siya nakahanap ng pagkakataon na patayin siya. Sa madaling salita, kung ang naturang apostol ay aalis sa Black Ink Abyss, siya ay magiging isang walang talo na pag-iral. Ang tinaguriang commander ng Black Ink Religion at ang Flagmasters ng Spirit Religion ay wala sa harap ng apostol na ito. Isang mabahong amoy ng dugo ang umagos, at isang mayamang Black Ink strength ang nagsimulang kumalat mula sa bangkay, na naging sanhi ng pagbigat ng kalooban ni Yang Kai. Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari sa kakaibang bangkay sa kailaliman ng Black Ink Abyss. Ang katawan ng mga apostol ay iba sa mga ordinaryong tao, at sa paglipas ng mga taon, hindi na mabilang sa kanila ang namatay sa bangin na ito, kaya natural na ang mga bangkay na naiwan ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pinakamahalaga, ang lakas ng apostol ay nalampasan na ang Immortal Ascension Stage. Sa itaas ng Immortal Ascension Stage ay ang Transcendent Realm. Ang apostol na pinatay ni Yang Kai ay halatang pumasok sa Transcendent Realm. Gayunpaman, dahil nawala ang katwiran nito at kumilos lamang ayon sa likas na hilig, mahirap para dito na ipakita ang lakas ng isang Transcendent Realm. Kung hindi, magiging mas mahirap para kay Yang Kai na harapin ito. Paano magkakaroon ng Transcendent Realm Apostle dito? Ang pamantayan ng Martial daw sa mundong ito ay hindi mataas, kaya dapat lamang itong tumanggap ng mga Immortal Ascension Stage Master. Kung hindi, pagkatapos ng napakaraming taon, palaging may ilang natatanging mga henyo na nakalusot sa Immortal Ascension Stage. Ngunit sa katunayan, mula simula hanggang wakas, walang Transcendent Realm Cultivator ang lumitaw sa mundong ito. Sa kanyang kasalukuyang lakas sa peak ng Immortal Ascension Stage, malinaw na nararamdaman niya ang pagsupil sa World Wheel. Ang mundo ay walang awa at walang Transcendent Realm Cultivator ang pinayagang lumitaw dito, kung hindi, ito ay magiging sanhi ng pagiging hindi matatag ng mga world laws. Bakit kaya iyon ng isang apostol? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Malabo niyang nakikita ang isang malaking pinto doon, na dapat ay ang Profound Gate. Sa likod ng gate ay isang strand ng Black Ink Source. Ang pinagmulan na ito ang lumikha ng espesyal na kapaligiran ng Black Ink Abyss at lumikha ng Black Ink Disciples. Gayunpaman, wala na siyang oras upang siyasatin ang mga misteryo ng Black Ink Abyss, dahil ang tanging naririnig niya ay isang marahas na vibration mula sa lahat ng direksyon. Sa kanyang larangan ng pangitain, nakikita niya ang mga higanteng anino na humahanggos patungo sa kanya, ang kanilang mababang mga dagandong ay nanginginig sa kanyang kaluluwa. Mayroong higit sa isang apostol sa kailaliman ng Black Ink Abyss. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Bagamat mayroon siyang pundasyon ng isang 9th grade Heaven Opening Realm, ang kanyang lakas sa mundong ito ay lubhang napigilan. Ang pagpatay lamang sa isang apostol ay nangangailangan ng maraming pagsisikap, kaya kung siya ay kinubkob ng napakaraming mga apostol, hindi ito magiging maganda para sa kanya. Nang i-activate na niya ang natal divine ability ng Thunder Shadow para itago ang sarili, bigla siyang nagbago ng isip. Sa susunod na sandali, pumailan lang siya sa langit at tumawid sa Black Ink Abyss. Marami sa mga nakapaligid na apostol ang umungal habang nakasunod sila sa likuran. Bagamat ang mga apostol ay tila napakataba, ang kanilang mga galaw ay lubhang maliksi. Sa isang tao sa harap at maraming mga apostol sa likod, bumaril sila sa kadiliman tulad ng isang meteor shower. Ang kaguluhan sa ibaba ay mabilis na nagpaalerto sa mga Black Ink Disciple na naglilinang sa itaas. Ang malalim na dagandong ay nagpang-inag sa hindi mabilang na mga tao sa takot habang sila ay lumalabas sa mga silid na bato at tumingin sa ibaba, nagtataka kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, nakita ng isang Black Ink Religion Master sa ibaba ang isang eksenang hindi niya mapaniwalaan. Sa dilim, isang figure ang sumugod mula sa kailaliman ng Black Ink Abyss, at sa likod ng taong ito, isang malaki, matipuno, at umuungal na figure ang humabol sa kanya. Apostol. Naningkit ang mga mata ng Black Ink Disciples na ito, hindi nangangahas na maniwala na makakatagpo siya ng isang maalamat na pag-iral sa kanyang buhay. Martial Peak, Kabanata 5956. Hangganan ng buhay at kamatayan. Bagamat ang Black Ink Religion Master na ito ay hindi isang commander level, siya ay kahit isang Third Order Immortal Ascension Stage, hindi malayo sa isang commander level. Ito ay tiyak na dahil siya ay may napakalaking lakas na kaya niyang linangin sa isang mahirap na posisyon.
Kung magtagumpay siya sa kanyang kultibasyon sa pagkakataong ito, tiwala siyang kaya niyang hamanin ang isa sa mga commander at palitan ang kanilang pwesto kung mananalo siya. Gayunpaman, hindi niya akalain na may isang taong maaaring pumasok sa isang mas malalim na posisyon kaysa sa kanya. Bukod dito, ang taong ito ay nakaakit ng maraming apostol. Sa pagtingin sa matipuno at mapang-akit na mga figure ng mga apostol na ito at nararamdaman ang kanilang nakakatakot na aura, itong Immortal Ascension Cultivator ay unang natakot, pagkatapos ay nasa sabik. Ang nakakatakot ay ang napakaraming apostol na magkasamang sumugod. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kaibuturan ng Black Ink Abyss, ngunit ang ikinatuwa niya ay mayroon talagang mas mataas na kaharian sa itaas ng Immortal Ascension Stage. Ang mga apostol ay walang alinlangan na pumasok sa kaharian na ito. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman nakuha sa buong buhay niya, at ito rin ay isang misteryo na ang lahat ng pinakamataas na Immortal Ascension Masters ng Primordial World ay mapait na hinanap. Kasabay ng pagdurog ng kanyang puso, isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, parang isang malawak na kalooban ang biglang sumulpot ng wala sa oras. Sa harap ng habilin na ito, maging itong Third Order Immortal Ascension Cultivator ay parang langgam. Ito ang kalooban ng mundong ito. Napansin ng buong mundo ang abnormalidad dito. Ang orihinal na hindi maarak na mga world law ay nagsimulang umikli at naging magulo, na biglang nagbago sa isang marahas na alon ng pagkawasak. Ang mga apostol ay napalibutan ng isang alon ng pagkawasak. Ang mga apostol ay umungal, ngunit kahit na nalampasan na nila ang Immortal Ascension, nahirapan pa rin silang labanan ang kalooban ng mundo. Pupupu. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng mabilis na bumukas ang mga bukol sa katawan ng mga apostol, na sinamahan pa ng makapal na itim at dagwang aura. Sa isang malakas na putok, ang ilan sa mga apostol ay hindi nakayanan ang mapanirang aura ng alon na ito at ang kanilang mga katawan ay sumabog sa isang madugong ambon. Matapos sumabog ang unang apostol, sumunod ang pangalawa, pangatlo. Ang mga apostol na nagmadaling lumabas mula sa kailaliman ng Black Ink Abyss ay tila tumawid sa isang hindi nakikitang hangganan. Sa isang panig ng hangganang ito ay ang buhay, habang ang isa naman ay kamatayan. Sa wakas ay natanto ng natitirang mga apostol ang panganib na kanilang kinaroroonan. Bagamat nawala ang kanilang katwiran, nanatili pa rin ang kanilang instinct. Tulad ng mga mabangis na hayop, nang ang kanilang buhay ay nanganganib, lahat sila ay gumawa ng pinakamatalinong pagpili. Itinigil nila ang kanilang paghabol at dahan-dahang umatras pabalik sa kadiliman ng kalaliman, ang kanilang mababang mga dagandong ay unti-unting nawawala. Nakatayo sa himpapawid, tumingin sa ibaba si Yang Kai na may maalalahang ekspresyon. Tila ang sitwasyon ay tulad ng inaasahan niya. Upang mapatunayan ang kanyang hula, hindi niya itinago ang kanyang sarili at sa halip ay inakay ang mga apostol palabas sa Black Ink Abyss. Ito ay medyo mahirap. Lihim niyang pinitik ang kanyang dila. Noong una, naisip niya na kung gusto niyang sakupin ang Profound Gate, kailangan lang niyang harapin ang isang Black Ink Religion, ngunit ngayon ay tila kailangan niyang harapin ang mga apostol na ito. Gayunpaman, ang lahat ng mga apostol na ito ay nasa Transcendent Realm, at siya ay kasalukuyang nasa tuktok ng Immortal Ascension, kaya ang kanyang lakas ay malayo pa sa sapat. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Biglang, isang mahinang dagandong ang nagmula sa gilid, na may halong kaluskos. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang figure na nakatayo sa harap ng isang kalapit na silid na bato. Ang Third Order Immortal Ascension Stage Cultivator ang naalarma at tumakbo palabas upang imbestigahan ang sitwasyon. Dati, napansin ni Yang Kai ang kanyang pag-iral, ngunit wala siyang oras para pakialaman ito. Sa sandaling ito, ang taong ito ay kinakaing kaagnasan ng Black Ink Strength na kakalabas lang ng mga apostol at hindi na makalaban. Ang paglilinang sa ganoong posisyon ay katumbas ng pagsira sa sariling limitasyon. Kung wala siyang anumang panlabas na panghihimasok, maaari pa rin niyang panatilihin ang kanyang ugali. Gayunpaman, sa napakaraming mga apostol na namatay ngayon, ang dami ng Black Ink Strength na kanilang inilalabas ay napakayaman at lumampas sa mga limitasyon ng kung ano ang maaaring dalhin ng taong ito. Nang tumingin si Yang Kai, nakita niya na ang kanyang buong katawan ay nababalot ng makapal na Black Ink Strength, at ang aura na ipinalabas niya ay napakasama rin, ngunit ang kanyang aura ay patuloy na tumataas, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpasok sa Immortal Ascension Stage. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil sa world wheel na ito, mahirap itong makamit. Bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kailaliman ng Black Ink Abyss na may nagninangas na titig, bumubulong. Kaya ganyan yan, kaya ito ang kapangyarihan na higit sa Immortal Ascension Stage. Pagkasabi nito, tumalon talaga siya ng walang kaunting pag-aalinlangan,
na parabang pinatawag siya ng kung ano, masaya ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, sa kanyang paggalaw, si Yang Kai ay nagpakita na sa kanyang harapan at marahang idinikit ang kanyang palad sa kanyang noo. Ang lalaking ito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng tunog bago ang kanyang ulo ay nabasag. Alam na ang taong ito ay magiging isang apostol kung mahulog siya sa Black Ink Abyss, paanong uupo at manunood si Yang Kai. Kung maaari niyang alisin ang isa sa kanila ng maaga, mababawasan nito ang presyon sa kanya sa hinaharap. Matapos tingnan ng malalim ang kailaliman ng Black Ink Abyss, lumipad pataas si Yang Kai. Upang maiwasan ang gulo, itinago niya ang kanyang anyo at aura sa pagkakataong ito, kaya hindi niya kailangang mag-alala na matuklasan siya. Ngayon lang, ang abnormalidad sa ibaba ng Black Ink Abyss ay nakaalarma sa hindi mabilang na mga disipulo ng Black Ink Religion, ngunit narinig lamang nila ang mga dagandong na nagmumula sa ibaba at walang ideya kung ano ang nangyayari. Ang balita ay kumalat ng patong-patong at hindi nagtagal ay nakakuha ng malaking bilang ng mga master ng Black Ink Religion, ngunit nang hindi nakapasok sa kailaliman ng Black Ink Abyss, ang Black Ink Religion ay hindi makakahanap ng anumang mahalagang impormasyon. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay naghihintay pa rin si Zuji sa kanya. Palihim siyang nagpadala ng voice transmission kay Zuji at ipinatawag siya sa isang liblib na lugar bago siya binigyan ng ilang tagubilin. Paulit-ulit na tumango si Zuji. Tatandaan ko ang mga salita ni Master, ngunit kailangan ko pa rin si Master na bigyan ako ng token, kung hindi, hindi makukuha ng pagkakakilanlan ng katulong na ito ang tiwala ng taong iyon. Tama lang. Naglabas si Yang Kai ng Jade Slip, binansagan ito ng sarili niyang brand, at pagkatapos ay nag-iwan ng ilang mensahe para kay Zuji. Pumunta ka, yumuko si Zuji at umatras. Pagkaalis niya, lumipad din si Yang Kai sa kalangitan at nag-transform sa isang guhit ng liwanag, lumipad sa isang tiyak na direksyon. Hinati ng Spirit Religion ang kanilang mga puwersa sa apat na grupo at ipinadala ang kanilang mga puwersa sa Black Ink Abyss. Sa mga unang araw, naging mabunga ang labanan, ngunit habang unti-unting pinatatag ng Black Ink Religion ang posisyon nito, hindi na ganoon kadaling umabant ang battlefront. Gayunpaman, sa pangkalahatan, hawak pa rin ng Spirit Religion ang kalamangan. Ito ay totoo lalo na para sa Holy Child na umakyat sa entablado. Ang kanyang pagganap ay lubhang kahanga-hanga. Siya ay nasa maagang 20s lamang, ngunit ang kanyang paglilinang ay umabot na sa tuktok. Sa Siege Battle ilang araw na ang nakalipas, siya ay nag-iisang lumaban sa 5 Immortal Ascension Stage Masters mula sa Black Ink Religion at pinatay pa ang isa sa mga kalaban, na lubos na nagpapataas ng moral ng Spirit Religion. Dahil sa biglaang pagpapakilos ng Spirit Religion, ang buong Primordial World ay napuno ng apoy ng digmaan, ngunit ito ang gusto ng lahat. Hindi mabilang na mga tao na inapi ng Black Ink Religion ang lahat ay umaasa sa pagliligtas sa hukbo ng Spirit Religion. Sa labas ng Beiluo City, sa isang abandonadong nayon, isang figure ang biglang lumitaw sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Nang makitang ang figure ay talagang isang babae, tumingin siya sa paligid at malamig na sinabi. Lumabas ka. Hindi ako nagtago, bakit napakabangis ni Elder Sister Lee. Isang matamis na tawa ang umalangaw nang lumitaw ang isa pang babae sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Si Zuji iyon. Ang nagpatawag sa kanya ay ang Flagmaster ng Spirit Religion, si Li Faiyo. Isang Flagmaster ng Spirit Religion at isang Commander ng Black Ink Religion, na nagkikita sa ilalim ng takip ng gabi sa tigang na lupaing ito, sino mang makakakita sa kanila ay iisipin na mayroong isang uri ng hindi masabi na lihim sa pagitan nilang dalawa. Nang marinig ang panunokso ni Zuji, tumaas ang makinis na baba ni Li Faiyo. Tinatawag mo ba akong Elder Sister? Tinakpan ni Zuji ang kanyang bibig at humajijek. Nabalitaan ko na ang kaarawan ni Sister Lee ay mas matanda sa akin ng 3 buwan. Malamig na bamantong hininga si Li Faiyo. Huwag mong subukang makipagkaibigan sa akin. Magsalita ka, bakit mo ako tinawag? Sa araw, silang dalawa ay nag-away sa loob ng maikling panahon, at sa oras na iyon si Zuji ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Li Faiyo, na humahantong sa pulong na ito. Kung saan, naging solemn na ang ekspresyon ni Zuji habang ipinaliwanag niya. Pumunta ako dito sa ilalim ng utos. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Li Faiyo. Kanino ang utos? Sinabi ni Zuji. Elder Sister Lee, bakit ka nagtatanong kung alam mo na ang sagot? Hindi ba alam ni Elder Sister Lee kung para saan ako kumikilos? Malinaw na hiniling sa akin ng taong iyon na kontaken ka. Natahimik sandali si Li Faiyo bago umiling. Hindi ako nagtitiwala sa iyong mga salita. Kaya nga nagdala ako ng token. Napangiti si Zuji habang tinataas ang jade slip sa kanyang kamay at pinitik iyon.
Kinuha ito ni Li Faiyo at ibinaon ang kanyang divine sense dito upang suriin ito bago tumangala kay Zuji na may komplikadong ekspresyon. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol sa ilang mahahalagang impormasyon at may ilang mga haka-haka tungkol dito, nang makita niya ang lahat ng ito, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang new faction commander ba ng Black Ink Religion na ito ay talagang nagpasuko ng ganoon? Paano na? Tama ba? Tanong ni Zuji. Kinuha ni Li Faiyo ang Jade Slip at sinabing. Tama ang Jade Slip, ngunit dahil lamang sa nagtitiwala sa iyo ang taong iyon ay hindi nangangahulugan na pinagkakatiwalaan kita. Kung minsan kasi, ang mga lalaki ay madaling malinlang. Sinabi ni Zuji sa matamis na boses. Hindi ako naiintindihan ni Elder Sister, lubos akong tapat sa lalaking iyon. Malamig na bamantong hininga si Li Faiyo. Pagkatapos ay kumuha ka ng praktikal at masasabi mo ang anumang gusto mo. Napabuntong hininga si Zuji. Alam kong hindi ganoon kadaling pakisamahan si Sister Lee. Sige, may dala talaga akong regalo sa pagkakataong ito. Pagkasabi nito, marahang ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. Sa kanyang likuran, isa pang figure ang lumitaw mula sa kadiliman, na naging dahilan upang maging mapagbantay si Li Faiyo. Gayunpaman, lumakad lamang ang lalaki sa tabi ni Zuji at magalang na iniabot sa kanya ang isang pakete bago umatras. Napuno ng makapal na amoy ng dugo ang hangin. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Li Faiyo habang nakatitig sa pakete ni Zuji. Inihagis ni Zuji ang pakete sa kanya at ngumiti. Elder Sister Lee, pakitingnan kung kasiya siya ang Reg Along ito. Hindi ito kinuha ni Li Faiyo, sa halip ay hinayaan ang pakete na mahulog sa lupa. Saka lamang siya naglabas ng mahabang espada at binuksan ang pakete. Isang nakakatakot na ulo ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nagulat kaagad si Li Faiyo. Ito ay. Dinilaan ng pulang dila ni Zuji ang kanyang mga labi. Pinatay ko lang, mainit pa, mahawakan ni Sister Lee. Upuin ang aking asno. Kudlit. Ang puso ni Li Faiyo ay nasa kaguluhan. Hindi niya talaga inaasahan na ang new faction commander na ito ay gagawa ng ganoong bagay para sa lalaking iyon. Ang may-ari ng ulong ito ay ang City Lord ng Beiluo City, isang Third Order Immortal Ascension Master. Nabalitaan na minsan na siyang lumaban para sa posisyon ng 8 Factions Commander, ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang hakbang at natalo sa iba. Gayunpaman, siya ay kwalipikado upang makipagkompetensya para sa posisyon ng 8 Factions Commander, kaya tiyak na isa siya sa mga nangungunang master sa mundong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ulong ito ay lumitaw dito.